Hi guys! Nag-aayos kami ng requirements ngayon dahil ipapasa na natin siya sa agency. Yung agency na napili namin, yun pa rin naman yung attic. Final check lang tayo ng requirements. Ang requirements na to, nakuha namin sa kanila. Meron na akong kopya niyan, kaya lang kasi kumuha ulit kami dahil syempre baka may bago na. May mga bagong hihingiin para siguradong wala tayong malilimutan. Malayo kasi kami sa SM North. So, kapag may nalimutan kami, kinabukasan na namin yun maibibigay. Ang traffic pa naman. Passport, application form. PSA, hindi ko na kailangan kasi nakapagpasa na ako nun before. So, kung nakapag-apply na kayo before, meron na kayong dating Japan visa, yung mga PSA, hindi na siya kailangan. Pero kunwari, nung unang apply nyo ng visa, single kayo, tapos ngayon mag-a-apply kayo ulit, ay married na kayo, kailangan yung PSA ng marriage certificate. Itinerary or schedule of stay, meron na ako. Bank certificate. Nag-request kami ng bank certificate, isang araw lang naman to, aantayin nyo lang siya. Yung nakita ko sa TikTok, ang sabi niya, kailangan daw na merong ADB. 6 months ADB. Meron na ako. Tapos, for business, kailangan ko ng DTI, Mayor's Permit, BIR. Kailangan ba yung BIR? Wala, hindi kailangan ng ano. Pero dito abang mo lang yun. ITR. Ayan, ITR. Next natin si Kavi naman. Passport niya, application, PSA. Itong PSA, ni-request namin online. Tapos, dineliver na lang. Kinabukasan din naman na-deliver na agad siya. Tapos, schedule of stay o itinerary. Next, dahil wala siyang bank certificate, eto na lang yung last ni Kavi, no, di? Yung ID niya. Photocopy ng ID. Okay na siya. Next, si Bri, passport, application, PSA. Dalawa PSA mo di. Yung ikaw, tsaka yung marriage. Birth, tsaka marriage. Next, itinerary or schedule of stay. Bank certificate mo. Ayan, bank certificate ADB. with ADB. 6 months. At yung pinakahuli ni Bri, dahil wala siyang ITR, ay yung kanyang explanation letter. Naman ang explanation letter kung bakit wala kayo ma-provide na ITR or Certificate of Employment. I-explain nyo rin doon kung bakit gusto nyong pumunta ng Japan. Ang sinabi ni Bri, wala siyang ITR dahil nga meron kaming sariling business at lahat ng papeles ng business na ito, nakapangalan siya sa akin. Tapos, yung explanation pa niya, sabi niya gusto niya makapunta sa Japan kasama yung family niya, pangarap niya yon. It's a dream come true kapag kami ay napayagang tatlo, ganyan. Guys, sa bank certificate, doon sa bangko namin, ang binayaran namin 120 per certificate. Tapos, ang kailangan merong ADB 6 months yun. Tatanungin naman kayo sa bangko or kayo na lang mismo ang magsabi. Sabihin nyo na kailangan meron siyang ADB ng 6 months. Kasi kung walang ADB, baka hingian pa kayo ng bank statement. Ayan, para ma-prove yung transactions. Ganun din naman within the last 6 months. Yung mga application forms namin, wala pa siyang picture, kaya magdadala ko nito. Magdadala kami ng glue. Tatlo na kami ngayon, ma'am. Ay, nanonood talaga si ma'am. Nanonood. Thank you, ma'am. Sige, sir, wait lang. Palabas na ako. Saan kayo banda sa amin? Next time, ma'am. Guys, pabalik kami ng SM North EDSA ngayon. Babalik kami sa attic kasi kaninang umaga naalala ko yung pirma ko kahapon doon sa application form tsaka doon sa isa, anong tawag doon, di? Letter of guarantor ba? Or guarantee. Yung pirma ko ay yung maiden name ko. Ewan ko nga ba kung bakit yun ang pinirma ko, di? Bakit
Bakit ka pa? Hindi kami sure kung makahabol pa namin siya kasi ang pasahan pa, linggo ngayon eh. Nagpasa kami kahapon Saturday, linggo ngayon, ang pasahan niya bukas, Monday. Kaya lang kasi baka mamaya, alam mo yun, at the end of the day, inaayos nila yung mga nag-apply tapos may pinagdadalhan silang isang lugar, yung ganun, or may nagpipick up sa, dyan, sa attic dito. Ewan natin. Tignan natin kung makahabol pa namin. Anyway, nag-print na rin naman kami ng bagong application form at pinirmahan ko na rin yun. Kung hindi man namin makahabol, bahala na. Pray na lang. Bahala. Guys, alam ko na kung bakit may name yung napirma ko doon sa application form. Kasi bago yun, pinapirma ko doon sa ITR. Yung ITR ko kasi, maiden name ko pa yun. Tapos, next doon, pinapirma sa akin yung application form. Kaya, ayun. Yun na. Nawala na sa sa pag-iisip ko. Napapalitan na namin, ang bait ni Kuya. Maraming mga employee doon sa Attic SM North EDSA. Pero kasi nung unang punta namin ng ate ko doon, nung unang nag-apply kami, si Kuya din yung nag-assist sa amin. Ngayon si Kuya din, nag-iisa lang siyang lalaki doon at napakabait niya. Hi guys, 8:30 PM na, papunta kaming SM North EDSA kasi tinawagan si Bri ng Attic kanina. Pagkatawag sa kanya, nag-ayos na agad kami, nagsara kami ng butika at papunta na kami doon. Hanggang 10 PM naman sila, so aabot tayo. Grabe yung kaba namin ngayon. Lalo na kanina, nung na-receive niya nga yung tawag, yung nasagot niya yung tawag, grabe yung kaba ng puso ko. Kasi, ako rin naman na may kasalanan mga sis. Kasi nood ako ng nood sa TikTok ng mga na-approve, yung mga nade-deny. So, ayan. Kinakabahan. Tingin mo. Nakapasa na kami dati, diba? Kasabay ko ate ko. Tapos, yun nga, nanonood ako sa mga TikTok ng videos, ganyan. Nakapasa na sila before. Tapos, yung nag-apply ulit sila, deny. Ikaw Kaya, ba, may tingin mo, pasado ba tayo or hindi? hindi ko hindi ko talaga alam. Pero, syempre, positive tayo. Feeling ko pasado talaga tayo dyan. Kasi, bakit naman? Bakit naman tayo madedenay? Wag. Tignan natin. Bawi next time. Bagat din. Yan! Diyos ko! Guys, ang sakit na ulo ko. Ay! Kabi, pumunta tayong Japan, anak. Okay, Si Kabi talaga yung nag-request ng Japan na to. Hala, grabe. Ang sakit ng ulo ko. Parang ang OA nung reaction ko. Sumakit yung ulo ko, di. Ay, guys, ang ganda ko. Tignan nyo. Ganda mo. Tignan nyo. Kain tayo. Sakit ng ulo ko. Kain tayo sa OSM. Thank you, Lord.